Kinonfirm ni Secretary Manny Bunuan about isang senador mayroong 500 million hanggang 1 billion each. May lumabas na mas malalaki pala, ano? I mean, either way, feeling ko lalabas din ito because the flood control issues now and the economic issues now, hindi naman bigla lang mangyayari ito. It's through mismanagement over the course of a few years. Yung hinahabol nila doon na confidential fund, 125, di ba? Million. Sabi mo 612, yung kabuuan, 612 million, no? Kasabay nun, meron namang pinag-uusapan na trillion na flood control. 1.3 trillion. Hindi makumpare, no? Hindi, kumbaga sa tao, hindi nila ma-imagine na, teka muna, ba't yan ang priority? No? Parang hindi ma-gets ng mga At lalo ngayon, sa hearing ng Sandigan Bayan, kinonfirm ni DPWH Secretary Manny Bunuan na about isang senador mayroong 500 million hanggang 1 billion each. Di ba? So, natatabunan talaga yung impeachment. Oo. Nako. Yun ang problema kinakaharap natin ngayon. Ano ba ito? Parang napakaswerte ni BP Sara. Dahil nung pinag-usapan nila ito, wala pa lahat, di ba? Wala pang flood control, hindi pa nabubulgar ang ibang mga anomalya. Pero nung siya ang ginigisa, may lumabas na mas malalaki pala, ano? Oo. I mean, either way, feeling ko lalabas din ito because the flood control issues now and the economic issues now, hindi naman bigla lang mangyayari ito. It's through mismanagement over the course of a few years. Yes. Teka lang, ang Dasmariñas City ngayon ay ano bang ina-expect natin na pwedeng magbago? Ay, teka lang pala. Kailan election kasi? Special elections na. Ganda na sila eh. Oo nga pala. Kailan bang election dyan sa inyo? August 29, 2026. So this month na, 3 weeks. 2 weeks. Pwede ba akong bumoto doon sa inyo? Hindi pala ako registrado butante. So ano ang hindi naman sa nangangampanya tayo, baka nanonood kayo ng Comelec. Ano mga preparations nyo? Kasi hindi ka natatakbo ngayon. Technically, private citizen naman, so pwede ako mangambanya. Okay. But, ganun lang, we've been joining Mayor Jenny Berzaga on her caucuses, yung sa mga motorcades. Pero ngayon, wala masyado since na-postpone due to the bad weather. Pero mahigpitan ba ang laban? Yung papalitan yung pwesto mo, di ba? Oo. Pero hindi naman, mostly yung mga lagi lang tumatakbo. Actually, dalawa sa mga kalaban ko last year lang. Sila rin? Ulit. So, same name, same faces. Ayun. Pero ang mother mo ay incumbent mayor ngayon, tapos siya ang tatakbong papalit sa'yo. Yes. Paano nangyari yun? Incumbent siya, pwede siyang tumakbo. Incumbent mayor ng Dasma, okay? And then, if she wins, she has to vacate her position, leaving the vice mayor, and by manner of succession. Yung vice mayor magiging mayor, yung councilor magiging vice mayor. So kung kahit na sa incumbent kayo, nag-file siya ng certificate of candidacy, tatakbo siyang congresswoman, at kapag ka nanalo, yung vice mayor niya aaktong magiging mayor. At yung mayor ang pipili kung sino sa mga councilor ang magiging vice mayor. Ganun ang mangyari. I think yung number 1 yung magiging vice mayor. Okay. Automatic ba yun? Yung first councilor? Kasi yung first councilor yung nagsiserve as presiding officer ng of the city council if ever the vice mayor is not present. Since noong 2022 to 2025, I was also first councilor. Ako yung number 1 councilor within my district. And yun talaga yun. But then we can designate someone as presiding officer. Pero yun. It's the matter of succession. Bagay. Anyway, ano bang yung ano na bang mga progress ngayon tagal na kami hindi napupunta din Nelson sa Dasmariñas eh. Ay, balitaan nyo naman kami kung Kiko. Ano bang mga bago nandyan? Dasma is improving. Number 1 na kami economically in Cavite, number 1 in population. And also, we have created 3 buildings na kami sa public college namin sa Colegio ng lungsod ng Dasmariñas. The arena is doing well, which has opened a few years ago. And my public hospital na din kami, city funded. Ang problema nyo ata dyan ngayon yung tubig. Diba? Under prime kayo dati. Yes, yung water problem. Yung water problem ninyo, kasi nakilala ko yung GM nyo dati, yung GM Ed Silva, napakaganda nung, pero nung nabili nung prime, paano ba naman susolusyonan yung problema na yan? Ngayon, may bagong
well, nag-change of ownership yung Prime Waters and then Hiraya Water na sila ngayon. And we're discussing on how to improve the water situation right now. So hopefully within the next few months we see significant improvements kasi yung problem sa tubig namin also stems from a lot of other factors. So our population also dramatically increased within the last few decades. So there are plenty of issues within our city that adds to the water crisis. Pero plan namin solusyonan yan in the future. So, sa lalong madaling panahon, masusolusyonan na yan, Kong. Hopefully. We'll do our best. Nasan? Ito sa pagdating ng 2028, the election yan, qualified ka na ba para Presidente? Hindi pa. Senador. Senator. Sa age lang, ha? Hindi, 27 pa lang ako ngayon. Hindi By pa. 35 minimum for Senate and then 40 minimum for Vice President and President. Yun pala. So, unless magkakaroon ng biglang constitutional convention tapos biglang gagawin Palitan natin para pero anong plan mo? Matatapos ang term ng, of course, kung halimbawa nanalo ang mother mo as representative ng Dasmariñas, matatapos din ng 2028. May ano ka ba? May political ano ka pa rin plan? Posible. Depende sa sitwasyon natin sa 2028 because there are plenty of things that could still change in the future. But hopefully, we'll see if there are any vacancies kung may mga pwede akong mag-party list or for Congress again, maybe for a different local position or posibleng magkaroon ako ng ibang career path depending on that because I'm still young and there's still other opportunities outside of politics for me. Yan. Baka maging broadcaster ka rin, malay mo, di ba? Posible. Magandang view, magandang... Welcome to the Meow Meow broadcast. Oo nga, no? Pero wala pa naman nagbabawal na tumakbo kang congressman, di ba ulit? Yes, walang perpetual disqualification na kasama doon. Since walang kasamang kaso yun yung special sa naging expulsion case. Since there's no case tied to that. So, yung mga naging sedition cases ko na junk naman yun. And then yung cyber libel case ko, hindi yun yung kasama sa naging grounds for expulsion doon because it is filed by a different councilor. Hindi siya kasama, a different congressman. So, it's probably the first case na walang kasamang crime. Hindi katulad ng previous expulsion cases like for example yung kay Tebes na na-expel siya may kaso multiple murder, 8 dead yun. And then nung pumunta siya ng ibang bansa. So yes, there's no perpetual disqualification from office. There's actually no grounds for disqualification of office. So parang tinanggal na ako ng Kongreso but I can return anytime. Even for this election, pwede akong tumakbo ulit. Oo nga pala, no? Pero hindi ako tumakbo kasi wala nang pera, mahirap na ako. Pero nagsisisi ka ba, Kong Miao, doon sa mga ginawa mo, kaya nagdesisyon ang Kamara sa'yo? Siguro, if I were to do it again, then mas awain ko pa yung mga magnanakaw na congressman. Yes, I did what is right and that's what's important. Yun yung pinaka-importante. I can sleep at night with a clear conscience unlike most of the congressmen that I know. Ganun talaga dyan, no? Kapag medyo sumalungat ka sa ilog, pag tutulong-tulungan ka, Kong, medyo mabigat ang laban na, lalo yung mga first-timer na kagaya mo. Di ba? Pero kayo ba yung nag-uusap-usap ng mga katulad ni Kong Lian, di ba? Tapos isa pang Kong Paulo. Tapos si Kong Mendoza, yung sa party list, ano? Nakabuo ba kayo ng grupo talaga noong nandun kayo, magkakasama pa? Well, hindi man siya grupo in the terms of parang partido or anything. It was more of parang mga friend groups lang. Parang sa mga school, may mga friend groups na ito magkakaibigan sila. Tapos like that, we form groups within Congress, not on a specific policy issue or on the mutual grounds for being against impeachment. Pero because nagka-vibes lang kami. Ang tatandaan mo, Jen, ng mga bata pa sina Kong Ace Barbers, di ba? Spice Boys. May Spice Boys pa yun yan, ano? Yan. Ano na sila? Wala nang spice. Wala nang asim. Wala nang asim ngayon. Nako. Maletagang na. Yun ang mabigat, ano?
Nawala ko na. So, ano pang mga future plans mo, Kong Kiko? Vacations, enjoy muna, then we'll see what will happen. Plano ko din mag-vlogs. Actually, isa na ring source of income ko yun, yung vlogging. tama, oo. And it's actually going really well for me. Yes, oo. Tama-tama, magkulab tayong tatlo, no? Meow vlogs. Magkulab meow vlogs, pwede siguro, no? Paano ba nagsimula yung meow-meow na paggamit mo? Mahilig ako sa pusa, and so sabi niya, meow. Kaya ako meow sa mga cats ko, and then lagi din akong meow pag, like for example, nanonood ako mga cat videos. So nung meow vlogs na ako, yun yung naging trademark ko. Yun yung sasama ko tuwing may mga posts ako regarding mga class suspensions or city announcements. Nag-umpisa siya as a joke, and then sinama ko siya sa mga serious posts, and ngayon lahat ng mga posts ko may cats na. Tapos naging identity mo na. Yes. Ano? Tsaka bachelor ka, di ba? 27? Tama? 27. Nako, Single and ready to make. ayun, yan ang problema, no? Pagka ganyan, siyempre, una, matalino, gwapo, tsaka... Thank you. Siyempre, paano tayo umiiwas? O hindi ka umiiwas? Hindi naman. Parang enjoy lang habang bata pa. Actually, hindi ko naman kailangan umiiwas eh. Ang mas may problema ngayon ay yung mga congressman na may Yeah. asawa na Yun ang problema. ng bababae pa. Yun. At dahil dyan, itatanong ko sa'yo, buti hindi ka Baga tayo nadawit. nagpaalam. Baga tayo nagpaalam. Sige. Buti hindi ka nadawit doon sa, yung tanim, ano ba yan dyan? Alin? Yung tanim... Tanim pokpok, sabi niya. Kasi tinuro si Lian eh. Pero kay Lian, hindi ako naniwala eh. Mas maniniwala ako kung ikaw ang itinuro. Sabi ni Mas, Imposible na ako yun kasi wala akong pera eh. Hirap lang ako. So, yung... ano sa tingin mo? Regarding doon, yung kay Recto, I'm not sure since recent news lang din yun and hindi ko pa nakakausap sila Lian tungkol doon. Actually, ang alam ko nasa medical leave si Senator Lauren Legarda at kasama niya si Lian. So, we'll see. I have no information regarding that. Actually, nung nabasa ko din yun, parang random nun. So, kung ano na lang yung may issue. Since it's also like, I've never really expected ko na ganung klaseng issue yung mangyayari. So, we'll just see. We'll just see. Parang sobrang unbelievable naman yung ganung issue. Kasi pwede bang mahuli naturally, hindi naman kailangan ganung klaseng operation eh. Ayun. Edi, tignan natin. Yes. Anyway, Kong Mel, invite mo yung ating mga viewers and listeners. Saan ka ba nila susubaybayan? At ano pa ba mga future plans mo? You're always free to follow the ex-Congressman Kiko Barsaga.